Kamusta mga Kapinoms TV? Kapag naririnig natin ang salitang malamig, kadalasan ay naiisip lang natin ang preskong simoy ng hangin, ulan sa hapon, o sarap ng kumot tuwing Disyembre. Ngunit sa ilang bahagi ng mundo, ang lamig ay hindi basta panahon lamang. Ito ay isang araw-araw na pakikipaglaban para mabuhay. May mga lugar kung saan ang bawat paghinga ay masakit. Ang balat ay naninigas sa loob ng ilang minuto at ang simpleng paglabas ng bahay ay nangangailangan ng seryosong paghahanda. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang 10 pinakamalamig na bansa sa buong mundo. Mga bansang nakakaranas ng temperaturang bumabagsak hanggang -40, -60 at minsan ay mas mababa pa. Higit pa sa mga numero sa thermometer, tatalakayin natin ang aktwal na pakiramdam ng lamig, kung paano ito tumatagos sa balat at buto, at kung paano nagiging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao ang matinding klima. Simulan na natin. Number 10. Norway. Ang Norway ay kilala sa magagandang fjords at northern lights, ngunit sa likod ng tanawing ito ay ang isa sa pinakamalamig na klima sa Europa. Sa hilagang bahagi ng bansa na nasa loob ng Arctic Circle, ang temperatura tuwing taglamig ay karaniwang bumababa sa pagitan ng -20 hanggang -40 degrees Celsius. Kapag sinabayan pa ito ng malalakas na hangin mula sa Arctic Ocean, ang pakiramdam ng lamig ay maaaring umabot sa higit -50 degrees, dahilan upang ang exposed na balat ay magka-frostbite sa loob lamang ng ilang minuto. Sa ganitong kondisyon, ang kasuotan ng mga Norwegian ay nakatuon sa proteksyon at init. Karaniwan silang nagsusuot ng thermal innerwear na gawa sa wool, makakapal na down jackets, insulated boots, at mga takip sa muka gaya ng beanie at balaclava. Hindi uso ang manipis na damit dahil ang kaligtasan ang pangunahing prioridad. Sa loob ng bahay, halos lahat ay may central heating at makakapal na insulation upang manatili ang init kahit sa pinakamalalamig na gabi. Pinakamalamig sa Norway ang mga buwan ng Enero at Pebrero, lalo na kapag nararanasan ang tinatawag na polar night, kung saan halos hindi sumisikat ang araw sa loob ng ilang linggo. Ayon sa mga lokal, mas mabigat pa minsan ang epekto ng kawalan ng araw kaysa sa lamig mismo. Alam nyo bang sa Norway, normal lang na patulugin ang mga sanggol sa labas kahit winter, basta maayos ang balot. Naniniwala silang nakabubuti ito sa kalusugan. May mga lugar ding nakakaranas ng polar night, kaya gumagamit sila ng special lights para labanan ang winter depression. Number 9. Sweden. Ang Sweden ay isa ring Nordic country na kilala sa maayos na pamumuhay, ngunit tuwing taglamig ay nagiging napakalamig lalo na sa hilagang bahagi ng bansa. Karaniwan dito ang temperaturang -15 hanggang -30 degrees Celsius at sa ilang pagkakataon ay bumababa pa sa -40. Dahil tuyo ang hangin, ang lamig ay diretso at matalim na parang tumutusok sa balat at sa buto. Upang labanan ito, eksperto ang mga Swede sa tamang layering ng damit. Nagsisimula sila sa thermal base layer, sinusundan ng fleece o wool na mid-layer, at tinatapos sa windproof at waterproof na panlabas na kasuotan. Mas pinipili rin nila ang mittens kaysa gloves dahil mas nakakulong ang init ng kamay. Sa pang-araw-araw na buhay, normal sa kanila ang paglabas kahit may snow, dahil sanay na ang infrastruktura at transportasyon sa ganitong klima. Pinakamalupit ang lamig sa Sweden mula Nobyembre hanggang Marso, lalo na sa buwan ng Enero. Sa ilang lugar sa Hilaga, umaabot sa puntong halos walang sikat ng araw sa loob ng ilang linggo. Alam nyo bang kahit makapal ang nyebe, tuloy pa rin ang pagbibisikleta sa Sweden dahil may winter tires at espesyal na bike lanes. Para sa kanila, mas problema ang sobrang init kaysa sa sobrang lamig dahil sanay na ang katawan at mga infrastruktura sa matinding winter. Number 8. Finland. Kung may bansang literal na yumayakap sa lamig, iyon ay ang Finland. Sa hilagang bahagi ng bansa, partikular sa Lapland, ang temperatura tuwing taglamig ay madalas nasa pagitan ng -20 hanggang -35 degrees Celsius at may mga panahong umaabot pa sa -40. Kapag humangin, ang lamig ay nagdudulot ng pakiramdam na parang nasusunog ang balat, isang kakaibang sakit na dulot ng matinding lamig.
Makakapal na snowsuits, wool hats, scarves at insulated boots ang karaniwang kasuotan ng mga Finn. Ngunit ang tunay na sandata nila laban sa lamig ay ang sauna. Halos bawat bahay sa Finland ay may sauna, kung saan nagpapainit sila ng katawan bago muling humarap sa malamig na paligid. Ang biglaang paglabas mula sa mainit na sauna papunta sa niebe ay isang normal na gawain para sa kanila na tumutulong sa sirkulasyon ng dugo at sa mental na tibay. Pinakamalamig sa Finland ang mga buwan ng Disyembre hanggang Pebrero, lalo na sa mga lugar na halos walang sikat ng araw sa gitna ng taglamig. Alam nyo ba sa Finland, hindi luho ang sauna, kundi pangangailangan. Normal ang pagpasok sa mainit na sauna at biglang paglabas sa niebe o nagyayelong lawa. May kasabihan sila na kung hindi ka na kayang painitin ng sauna, ay may sakit ka na. Number 7. Canada. Ang Canada ay hindi lamang malamig, ito ay malawak na malamig. Sa mga hilagang rehiyon tulad ng Yukon at Nunavut, ang temperaturang -30 hanggang -50 degrees Celsius ay itinuturing na normal tuwing taglamig. Kapag sinabayan ng hangin, ang wind chill ay maaaring bumaba hanggang -60 na ginagawang napakasakit ang bawat paghinga sa labas. Upang makayanan ito, ang mga Canadian ay nagsusuot ng makakapal na parkas na may fur-lined hood, insulated snow pants at thermal boots na kayang tiisin ang sobrang lamig. Maraming lungsod ang may underground walkways upang maiwasan ang matagal na exposure sa lamig. Kahit ang mga sasakyan ay may engine block heater upang hindi magyelo ang makina. Pinakamalamig sa Canada ang Enero at Pebrero. Sa ilang lugar, hindi nyebe ang dahilan ng kanselasyon ng klase, kundi ang sobrang lamig ng hangin na delikado sa balat ng tao. Ang wind chill ay pwedeng magdulot ng frostbite sa loob lang ng ilang minuto. Number 6. Iceland. Ang Iceland ay madalas ilarawan bilang lupain ng apoy at yelo. Bagamat hindi ito palaging may pinakamababang temperatura sa listahan, ang kombinasyon ng malamig na hangin, mataas na kahalumigmigan, at malalakas na bagyo ang dahilan kung bakit napakatindi ng pakiramdam ng lamig dito. Tuwing taglamig, karaniwang nasa pagitan ng -10 hanggang -25 degrees Celsius ang temperatura. Ngunit kapag may kasamang hangin, maaari itong maramdaman na parang -35 o mas mababa pa. Ang lamig sa Iceland ay tumatagos sa balat, kaya't ang mga tao rito ay nagsusuot ng waterproof at windproof na kasuotan, makakapal na wool sweaters at insulated boots. Ang malaking bentahe ng bansa ay ang paggamit ng geothermal energy. Halos lahat ng bahay ay may natural heating mula sa ilalim ng lupa, kaya kahit nagyayelo ang paligid, mainit at komportable ang loob ng mga tahanan. Pinakamalamig sa Iceland mula Nobyembre hanggang Marso, lalo na kapag may snowstorm na may kasamang malakas na hangin, dahilan upang kahit ang mga lokal ay piliing manatili na lamang sa loob ng bahay. Alam nyo ba sa kabila ng matinding lamig, bihirang mag-freeze ang mga bahay sa Iceland dahil halos lahat ay gumagamit ng geothermal heating. May mga kalsada at sidewalk pa nga na pinapainit para hindi magyelo, kaya mas ligtas maglakad kahit winter. Sa puntong ito ng ating listahan, papasok na tayo sa mga bansang kung saan ang lamig ay hindi na lang panapanahon, kundi bahagi na ng kanilang identity at pamumuhay ng mga tao. Dito, ang simpleng paglabas ng bahay ay maaaring magdulot ng panganib at ang maling kasuotan ay maaaring magresulta ng seryosong pinsala. Gayunpaman, sa kabila ng matinding klima, patuloy pa ring nabubuhay, nag-a-adapt, at nagtatagumpay ang mga naninirahan sa mga bansang ito. Balik tayo sa listahan. Number 5. Greenland. Ang Greenland ay isa sa mga pinaka-hostile na lugar na tinitirhan ng tao. Mahigit 80% ng lupain nito ay natatakpan ng yelo at ang taglamig ay halos buong taon ang lamig. Karaniwan ng temperaturang -30 hanggang -45 degrees Celsius at sa ilang panloob na bahagi ng bansa ay bumababa pa ito sa -50, habang ang wind chill ay maaaring umabot sa -60. Dahil dito, ang tradisyonal na kasuotan ng mga Inuit gaya ng fur coats at fur-lined boots ay nananatiling mahalaga hanggang ngayon.
Ang kanilang pamumuhay ay nakatuon sa pagtitipid ng enerhiya at init, kaya't limitado ang oras sa labas ng bahay. Mataas din ang konsumo nila ng pagkaing may taba at protina upang makatulong sa pagpapanatili ng init ng katawan. Pinakamalamig sa Greenland ang Disyembre hanggang Pebrero, kasabay ng polar night kung saan halos walang sikat ng araw sa loob ng mahabang panahon. Alam niyo bang mahigit 80% ng Greenland ay natatakpan ng yelo at sa ilang lugar ay mas karaniwan ng aso na humihila ng sled kaysa sasakyan. Dahil sa polar night, may mga komunidad na halos ilang buwan na hindi nakakakita ng araw. Number 4, Estonia. Bagamat maliit ang Estonia kumpara sa iba sa listahan, isa ito sa pinakamalamig na bansang may permanenteng populasyon sa Europa. Tuwing taglamig, ang temperatura ay karaniwang bumababa sa -20 hanggang -35 degrees Celsius at sa ilang pagkakataon ay umaabot pa sa -40. Dahil malapit ito sa Baltic Sea, mataas ang kahalumigmigan na nagpapalakas sa pakiramdam ng lamig. Ang mga Estonian ay nagsusuot ng makakapal na wool coats, fur hats, scarves at insulated gloves. Sa kabila ng lamig, aktibo pa rin ang pamumuhay dito at nagpapatuloy ang mga winter festivals at outdoor activities. Mahalaga sa kanilang kultura ang tamang insulation ng bahay at district heating systems upang mapanatili ang init sa mahabang taglamig. Pinakamalamig sa Estonia ang Enero at Pebrero, lalo na kapag nagyayelo ang Baltic Sea at humahampas ang malamig na hangin mula rito. Alam niyo bang tuwing nagyayelo ang bahagi ng Baltic Sea ay nabubuo ang tinatawag na ice roads na pansamantalang ginagamit ng mga sasakyan para makatawid sa ibang isla. Number 3, Russia. Kapag pinag-uusapan ang matinding lamig, halos palaging nababanggit ang Russia, lalo na ang rehiyon ng Siberia. Sa lungsod ng Yakuts, na itinuturing na isa sa pinakamalamig na lungsod sa buong mundo, normal ang temperaturang -40 hanggang -50 degrees Celsius tuwing taglamig. May mga naitalang record na bumaba pa ito sa halos -68 degrees, isang antas ng lamig na halos hindi maisip. Sa ganitong kondisyon, nagyayelo ang pilik mata. Ang metal ay maaaring dumikit sa balat at ang paghinga ay nagiging masakit. Ang mga Ruso sa rehiyong ito ay nagsusuot ng makakapal na fur coats, ushanka hats at felt boots na tinatawag na valyenki. Sa loob ng bahay, tuloy-tuloy ang heating system at makakapal ang mga pader at bintana upang manatili ang init. Pinakamalamig sa Russia ang mga buwan ng Disyembre hanggang Pebrero, kung saan maiksi ang sikat ng araw at halos hindi bumibitaw ang lamig sa buong maghapon. Number 2, Mongolia. Ang Mongolia ay itinuturing na isa sa pinakamalamig na bansang walang dagat sa mundo. Dahil wala itong karagatang nagsisilbing panangga, diretso itong tinatamaan ng malamig na hangin mula Siberia. Tuwing taglamig, karaniwan ang temperaturang -30 hanggang -45 degrees Celsius at sa ilang rural areas ay bumababa pa sa -50. Ang kabisera nitong Ulaanbaatar ay kilala bilang pinakamalamig na capital city sa mundo. Upang mabuhay sa ganitong klima, nagsusuot ang mga Mongolian ng tradisyonal na dil, isang makapal na kasuotang gawa sa wool at balat ng hayop. Marami sa kanila ang naninirahan sa gers o yurts na may kalan sa gitna, kung saan patuloy ang apoy upang mapanatili ang init. Mataas din ang kanilang calorie intake, lalo na mula sa karne at dairy products. Pinakamalamig sa Mongolia mula Nobyembre hanggang Marso, at sa panahong ito ay nagaganap ang SAD, isang matinding winter na maaaring magdulot ng malawakang pagkasawi ng mga hayop. Number 1, Antarctica. Sa tuktok ng ating listahan ay ang Antarctica, ang pinakamalamig na lugar sa buong mundo. Bagamat hindi ito isang bansa sa tradisyonal na kahulugan, pinamamahalaan ito ng iba't ibang bansa at tinitirhan ng mga sayantipiko at researcher. Ang average na temperatura tuwing taglamig ay nasa pagitan ng -60 hanggang -80 degrees Celsius at dito na itala ang pinakamababang temperaturang naitala sa Earth na halos -89 degrees. Sa ganitong antas ng lamig, ang exposed na balat ay maaaring magyelo sa loob lamang ng ilang segundo at kahit ang mga kagamitan at electronics ay madaling masira.
Ang mga taong naninirahan dito ay nagsusuot ng multi-layered polar suits, heated gloves, at espesyal na boots na idinisenyo para sa extreme cold. Limitado lamang sa ilang minuto ang paglabas sa labas ng research stations at kontrolado ang lahat ng aspeto ng pamumuhay. Pinakamalamig sa Antarctica mula Marso hanggang Oktubre kasabay ng 6 na buwang dilim kung saan halos walang sikat ng araw at ang lamig ay halos walang pahinga. Alam niyo bang sa Antarctica, dahil sa sobrang lamig, hindi agad nabubulok ang pagkain at kahit ang tunog ay mas tahimik dahil kakaunti ang hangin at halos walang buhay sa paligid. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakamalamig na bansa sa buong mundo. Matapos ang ating pagtatalakay, malinaw ang isang bagay. Ang lamig ay hindi lang tungkol sa temperatura. Ito ay tungkol sa disiplina, paghahanda at katatagan ng tao. Sa kabila ng nagyayelong hangin, mahabang dilim at delikadong kondisyon, patuloy pa rin namumuhay ang mga tao, nagtatrabaho, nagmamahal at nangangarap sa gitna ng yelo. Ipinapakita ng mga bansang ito na kahit gaano pa kalupit ang kalikasan, kayang makibagay ng tao sa pamamagitan ng tamang kasuotan, teknolohiya, kultura, at mental strength. Ang lamig na para sa iba ay imposible, para sa kanila ay normal na bahagi lamang ng buhay. Ngayon mga Kapinoms TV, tanungin naman natin ang ating sarili. Kaya mo bang mabuhay sa minus 40 degrees araw-araw? Alin bansa sa listahan ang pinaka hindi mo kakayanin? Mas pipiliin mo ba ang matinding lamig o matinding init? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong sagot. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng video, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. I-comment mo rin sa baba kung anong paksa ang gusto mong susunod nating talakayin. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.